Mga kabubbles, ito ang 10 sa pinakaastig na facts na kailangan nyong malaman. Watch until the end para sa ating final bonus trivia. Pag hinawakan mo ito, mamamatay ka. Paano? Sa loob ng kanilang katawan ay may lason na ang tawag ay tetrodotoxin. 1,000 more na mas nakakalason kaysa cyanide na kayang pumatay ng 26 katao. Walang anti-venom at ang kanilang sting ay painless. Pag nakagat ka, hindi mo alam. Magkakaroon ka ng muscle paralysis at hindi ka makagalaw. At ang lungs mo, titigil ng dahan-dahan. Pero ang utak ay gagana pa rin. Literal kang pinapatay habang gising. Ito ang blue ring octopus na may scientific name na Hapalochlaena lunulata. At sabi ng Australian government, 3 lang daw ang recorded na namatay nito. At dahil dito, hindi ka na magiging pang-apat. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about animals and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Ang ihi ay galing muna sa dugo bago lumabas. Marami kasi sa atin inakala na ang ihi ay galing sa tiyan tapos dediretso sa kidneys at lalabas. Hindi. Hindi naman po connected ang digestive system sa kidneys. Ganito yan. Tubig, ininom mo. Pupunta sa iyong stomach, pupunta sa iyong intestine. Maa-absorb ng intestinal walls. Tapos, pupunta ito sa iyong dugo at mapapump ng heart at ma-circulate. Tapos, pupunta at i-filter ito ng kidneys sa tulong ng nephrons. Dito na kinukuha ang waste products, toxins at excess water. Ang ibang tubig na na-filter ay babalik sa dugo. Ang iba naman ay pupunta sa urinary bladder mo. At ang urinary bladder mo ay magbibigay ng signal sa utak mo na iihi ka na. Yan ang nangyayari. So, ibig sabihin lang, yung style nyo na pag inom nyo ng Coke tapos iinom kayo ng 1 litro ng tubig to lessen the power of Coke ay useless. Kung alam mo na ito, then this is a reminder. Kung hindi, now you know. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered. Ingatan ang kidneys. Huwag niyong gamitin pambili ng iPhone, okay? Ito ang dragon ng dagat at kaya nilang magnakaw ng lason galing sa kinakain nila. Ito ang Glaucus atlanticus or ang blue sea dragon. Kumakain sila ng mga venomous na hayop sa dagat kagaya ng blue button, the by-the-wind sailor at ang nakakamatay na Portuguese man of war. Kaya nilang kunin ang laso nito at ginagawang kanila. At nilalagay ang laso na ito sa kanilang stings na ang tawag ay Nidosax. At ginagawa nila itong more potent. Ibig sabihin lang, mas nagiging mas malakas ang lason. Hindi nila kayang lumangoy. Dinadala lang sila ng ocean currents at hangin. Sila ay babae at lalaki sa iisang katawan. Ang tawag dito ay hermaphroditic. And yes, dapat ito iwasan ng mga tao. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about animals and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered. Bakal ang barko pero bakit lumulutang? Pag naghagis ka ng bakal sa dagat, lulubog. Pero daang-daang tonelada ng barko, hindi. Dahil po yan sa tinatawag na density or gaano kabigat. Ito ang density ng solid, liquid at gas. Tandaan nyo yan. I want you to imagine, kung maghagis ka ng bakal sa tubig, lulubog. Dahil ang density nito, makapal, mabigat. Kung maghahagis ka ng kahoy, lulutang. Dahil ang density ng kahoy ay mas magaan kaysa tubig. Alam nyo anong mas magaan sa bakal, kahoy at tubig? Tama! Hangin! At kahit ang barko ay gawa sa bakal, ang loob naman nito ay hollow. Hal ang tawag. Ibig sabihin, may empty spaces na may maraming hangin. At since mas magaan ang density ng hangin kaysa tubig, anong mangyayari sa barko? Lulutang. Nagets? Pero pag ang empty spaces na ito ay nilagyan, pwedeng lumubog ang barko dahil nawawala ang hangin. Kaya nga, maraming barko kagaya ng cargo ship, nilalagay ang mga container sa itaas na parte, hindi sa ilalim na parte. Parang balon lang. Pag may hangin, mahirap ilubog sa tubig. Pag wala, madali lang. Same concept but different material. Ang tanong, ang kahoy ba solid? 50-50. Solid pag kamay natin ang ginamit. Pero according to molecular density, ang kahoy ay hindi solid. Mas magaan pa ito kaysa tubig. Pero may mga kahoy din naman na lulubog, hindi lulutang. Dahil napaka-dense nito. Ako po si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about animals and everything dito sa mundo, just follow me. Kuya Kim already acknowledge us and recognize us. Thank you. And Kuya Kim, see you wherever my destiny brings me. And that is what I discovered. Ito ang
pinakadelikadong ibon sa buong mundo na kayang humiwa ng laman ng tao. Paano? Gamit ang kanilang kuko na parabang kutsilyo. Sa tingin ninyo, paapa ba yan ng ibon? Modernong dinosaur kung iisipin. Kung makakita ka nito, takbo. Ito ang kaswari na may scientific name na Casuarius casuarius. Kaya nilang tumakbo ng 50 kilometers per hour. Sila ay omnivores, 6 feet tall at kayang tumalon ng 5 feet. Napakalakas ng legs. Ang lalaking kaswari ang gumagawa ng nest, nag-i-incubate ng itlog, nagpapalaki ng anak habang ang nanay aalis. Ang helmet sa kanilang ulo na ang tawag ay casque ay nagre-regulate ng body temperature to show dominance and for communication. Masarap ba kaya ito yung fried chicken? Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered. Babili babili boo. Magkaiba ang seal at sea lion. Ang tunog ng seal ay Ang tunog naman ng sea lion ay parang ganyan lang. How to differentiate? Ang seal ay may tenga pero butas lang. Ang sea lion naman ay may tenga pero may flaps. Seal mahaba ang kuko, sea lion maikli ang kuko. Ang seal ay maliit ang front flippers at gumagapang gamit ang tiyan. Galumping ang tawag. Pakinggan nyo to. Ang sea lion naman ay kayang tumayo at maglakad gamit ang flippers. Kaya nga tinatawag silang sea dogs. Pakinggan nyo. Ang mga seals ay medyo tahimik at gusto mapag-isa. Ang mga sea lion naman ay makulit, maingay at tumatahol. O casal mais lindo do Brasil. Pero itong dalawa ay pagkain ng mga orcas. Bago kainin, pinaglalaruan muna for training purposes. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered. Tignan nyo! Napakadelikado nito sa mga bata dahil pag ito ay nahawakan or natapakan, pwedeng masunog ang balat nyo at umitim kagaya na lang nito. Ito ay isang millipede, singsing pari sa Tagalog at train or udto-udto sa Bisaya na medyo delikado. At sa tingin ko ang species na ito ay isang giant blue millipede. Nakikita natin ito sa mga basa na lugar, sa ilalim ng puno or ilalim ng bato. Pero pag ito ay natapakan or nahawakan or na-threaten, pwede ito mag-release ng toxic fluid kagaya ng hydrochloric acid at hydrogen cyanide at naikakalat din ito sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa mata, na pwedeng magresulta sa skin discoloration, sobrang pangangati at pamamaga at parang sinusunog ang balat. Millipede born po ang tawag dito. At ang species na ito at ito na nakikita natin sa ating bahay ay pwede din. Pag nangyari ito sa mga bata ninyo, make sure na hugasan agad ang kamay. Huwag pahawakan ang bibig at mata at nakakatulong din ang cold compress. Para makasigurado, dalhin nyo na lang sa doktor para matingnan. 4 na oras ko po itong hinanap sa kagubatan ng Cebu at sana may natutunan po kayo. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. Ibabalik natin siya kung saan natin siya nakita. Bye-bye, ingat sa biyahe. Kaya nitong lumipad ng 5 times around the globe na hindi naglaland sa lupa. Ito ang albatros. Sila ang may pinakamahabang wingspan sa lahat ng ibon. Kayang umabot ng 12 feet or 3.6 meters ang haba. Ganito kataas. Kaya nilang lumipad ng 193,000 kilometers. 5 ikot na yan ng mundo. What? Pero paano ba sila kumakain at natutulog? Sa pagkain, ginagamit nila ang kanilang malakas na pang-amoy, hindi mata. Pag nakakita ng pagkain, nagda-dive agad. Sa pakpak, meron silang lock mechanism para mag-lock ang mga wings. Para hindi gumamit ng energy at mag-glide lang sila sa hangin habang tulog. Sila ay mga monogamous, one partner for life. Pero parami ng parami ang divorce rates dahil nag-cheat. At yan daw ay dahil sa climate change. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about animals and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Ito ay immortal na bulate. Parang, dahil kung puputol ka ng isa, magiging 2 na sila. Kung hihiwa ka ng 100 pieces, gamit lang ang isa, magiging 100 sila. At kung hihiwa ka ng 200 pieces, gamit lang ang isa, magiging 200 sila. Tutubo pabalik ang kanilang ulo, otak, mata, organs at kasama na ang kanilang memories. Yes!
natututo sila. Kaya nilang gawin lahat ng ito dahil sa kanilang stem cell na ang tawag ay neoblast. Kaya nilang mabilisang mag-regenerate ng nawawalang parte ng katawan. Ibig sabihin lang, hindi sila tumatanda. Ito ang planarian worms na may scientific name na Dugitia subtentaculata na nakikita sa mga fresh waters. At ngayon, inaaral sila ng scientists para makatulong sa tao in the future. Imagine, pwedeng ma-apply yan lahat sa mga tao. Ako si Kuya Bubbles. And my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about animals, things, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Ito ang pinaka-powerful na hayop sa buong mundo. At kasing laki lang siya ng daliri mo. Ito ang pistol shrimp. Yes! Parang baril. Dahil ang kanilang claw ay kayang pumitik na mas mabilis pa sa bala. At nagre-release ito ng 210 decibels. Mas maingay pa kaysa handgun. Sa sobrang bilis ng pagpitik nito, gumagawa ito ng bubbles. At sa loob ng bubble na ito ay kayang umabot ng 4,700 degrees Celsius. 4 na beses pa na mas mainit sa lava. Or malapit na kasing init ng surface of the sun. Power of the sun in the palm of my claw. At dahil sa kanilang ingay, kaya nilang gumawa ng ilaw. Yes! Literally, they can make light using sound. Ang tawag dito ay sonoluminescence. Kung ang lion roar ay kayang marinig ng 8 kilometers, ito, kayang ma-detect ng mga submarine. In fact, noong World War II, nagtatago ang mga submarine ng Amerikano kung saan sila marami para hindi ma-detect ng mga Japanese. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about animals, things, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered.